Luo Nanji, anong ginagawa mo dito? Siyempre, tinitingnan ko ang fiancé ko at ang kalokohan nyo ng kapatid mo. Oo nga pala, ito ay aking ginawa ang itim na dugo ng aso na niluto sa loob ng 49 na araw may epekto. Tumahimik ka na lang at mag-enjoy. Ikaw. Oo nga pala, kumuha pa ako ng cellphone, 360 degrees. Walang tago kinuna ng iyong sobrang elementary school na katawan. Kapag nakuha ko na ito, ang video na ito para ma-break ang engagement, siguradong ipapadala ko sa'yo bilang remembrance. Ikaw. Hayaan mo na siyang umalis. Para tayo ay magiging bukas at lantad. Bobo ka. Ang video na ito, kung makita ng lolo ko, ang shares ng kumpanya, hindi ko na makukuha. Luo Nanji, tumigil ka. Mr. Xiao, ang immortal na si Yu Jingzi na hinahanap mo ay sinasabing dumating na. Mukhang may pag-asa na ang sakit ng matandang babae. Ngunit ikaw ay nagpapagod araw at gabi para sa sakit ng matandang babae. Ang katawan mo ay unti-unting nanghihina. Nag-aalala ako. Ang bagay na ito, ako ay may plano na. Saan mo nakuha iyon? Pasensya na, kapatid. Saan ka ba galing? Pasensya na, pare. Pare, maganda ang mukha mo ah. Pero itong dibdib mo ay itim. Langit at lupa, kalikasan, umalis kayo, masasamang espiritu. Ay, ito ay bitag ng magandang babae. Kakaiba. Ang sakit sa dibdib ko ay nawala. Kung hindi lang ako may kasunduan sa kasal, siguradong makikipagligawan ako sa'yo. Ginagawa tayong tanga ng babaeng ito. Ang kalidad at pagkagawa mukhang mura. Ano ang alam mo? Ang baryang ito na hugis kutsilyo may taong gumastos ng 2 milyon. Hindi mabili. Magandang babae, mag-isip ka pa. Ito ang presidente namin, si Xiao Qiuyu, 29 anyos, matipunong tiyan. Ang sukat ng katawan ay... Alam ko na, pagkatapos ko mag-break ng engagement, balikan ko kayo. Interesting, ang babaeng ito. Iba siya sa karaniwang babae. Ginoong Xiao, engagement party ng Second Master. Magsisimula na. Tara, Luo Nanji, ngayon ang araw ng engagement mo. Tingnan mo ang sarili mo. Sinasadya mo ba? Gusto mong mapahiya ang pamilya Luo? Katawa-tawa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Sino ang totoong katawa-tawa? Paano ito nangyari? Jiming? Yao Yao? Ano ang nangyayari? Tito at tita, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sinadya akong sir ng babaeng ito. Ang video na ito ay gawa-gawa. Peke iyon. Nanji, huwag kang magulo. Ang kasal na ito ay may kinalaman sa karangalan at interes ng aming pamilya Luo. Wala akong pakialam. At saka, may nobyo na ako ngayon. Ikaw na tulad mo, may kayang nobyo? Sino? Ang bagay sa isang ganid na tulad mo ay tiyak na isang Tarzan. Magandang dalaga. Bagay sa isang taong mabangis na tulad mo. Hindi naman siguro si Tarzan? Magandang dalaga? Baka gusto mong pag-isipan muli? Ito ang aming CEO, si Xiao Qiyi, 25 taong gulang, may 8-pack abs. Makinig kayo sa akin. Ang pangalan niya ay Xiao Qiuyu. Pasensya na pare. Ang pagkikita ay tadhana. Pahiram ng pangalan mo. Ginoong Xiao,
Ang matandang babae, pinipilit ka na naman na maghanap ng asawa. Sabi niya, kung hindi ka makakita ng asawa ngayon, hindi ka na niya ituturing na apo. Ang pangalan niya ay Xiao Qiui. Para payapain siya. Ngayon, tiyak na magdadala ako ng babae pa uwi. Xiaoqi, ano? Aking kuya? Huwag kang nakakatawa. Luo Nanji ang prinsipe ng Beijing. Nobyo mo? Ang tapang mong idamay si Ginoong Xiao. Ang tanga mo talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Si Xiao Qiye, ang boyfriend ko. Buhay tayo sa mundo, kahit hindi para sa tinapay, para sa dignidad. Huwag kang mangarap. Kung marinig yan ni Mr. Xiao, lahat tayo rito. Madadamay sa ginawa mo. Ikaw, babaeng baliw, huwag mo kaming idamay. Pasensya na mga kaibigan. Ang ate ko, bagong galing sa bundok, walang alam. Dito, may sira. Mamaya, pagdating ni Mr. Xiao, tayong lahat, magkakasundo sa sasabihin. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Luo Qingyao, gusto mo bang ihiwalay ang sarili mo sa akin? Oo, ano naman? Kalahati lang tayo ng magkapatid, magkaiba ng ina. Ang pamilya Luo, hindi ka na nila kinikilala. Mukhang ang pamilya Luo nyo, hindi rin naman umunlad. Anong ibig mong sabihin? Mahilig kang mamulot ng basura para mabuhay. Mahilig kang mamulot ng basura na itinapon ko. Sino ang sinasabi mong basura? Kung sino ang umamin, siya yon. Sabihin mo ulit yan. Sige, sasabihin ko ulit. Luo Qingyao, ikaw ay mahilig mamulot ng basura na itinapon ng iba. Luo Nanji, papatayin kita! Ha? Luo Nanji, tumigil ka diyan. Titigil ba ako dahil sinabi mo? Mawawalan ako ng hiya. Wala nang galang. Tumigil ka nga. Ayoko tumigil. Tumigil. Wala ba kayong katapusan? Hindi ako naniniwala na kaya ninyo akong... Ano ang magagawa ninyo? Naku, bakit ko na naman siya nakasalubong? Lumabas ba ako ngayong araw nang hindi tumitingin sa almanake? Bakit hindi mo ako nakilala? Ganyan ka lang ba katapang? At sa harap ng ibang tao, nangahas ka pang sabihin na ako ang nobyo mo. Narinig niyo ba? Lahat? Si Luo Nanji na ito, inakusahan si Master Xiao at narinig niya mismo. Tapos na siya. Luo Nanji, matagal na kitang sinabihan, huwag kang mag-imbento tungkol kay Master Xiao. Kung magagalit si Master Xiao, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Tama, kuya. Ang babaeng ito ay karapat-dapat lang. Dapat mo siyang parusahan ng tama. Tama, Master Xiao. Si Luo Nanji mismo ang nagsabi niyan. Huwag mo namang ipagalit sa aming pamilya, Luo. Binabalaan kita! Ingat ka! Ako ito! Ano bang nangyayari? Ito ang parusa sa iyo. Hindi nga, si Luo Nanji ba talaga ang kasintahan ni Master Xiao? Kuya, ano itong pinaggagawa mo? Sa lahat, opisyal kong ipinapakilala. Ito ang aking kasintahan. Si Luo Nanji. Hindi naman totoo ba yan? Tulong guro? Hindi na ako magsasalita ng walang basehan. Master Xiao galing siya sa bundok. Babaeng ligaw. Hindi siya bagay sa iyo. Ay, Master Xiao ito, si Luo Nanji. Galing siya sa bundok. Hindi siya pang show. Huwag kang mabulag sa kanyang itsura. Master Xiao, huwag kayong magbiro. Itong anak ko, paano siya magiging bagay sa'yo? Oo nga, oo nga. Ang nobya ko? Kailan kayo nagkaroon ng karapatang pumuna sa kanya? Ah, Luonan G, hindi ka naman. Totoo bang kasama mo ang kapatid ko? Oo naman. Katulad ng kapatid mo ang tunay na lalaki. Niloloko mo ba ako? Oo, ikaw. Ngayon, Luo Nanji ay makikipaghiwalay ako sa iyo. Xiao Ximing. Makikipaghiwalay. Huwag kang masyadong samobra. Luo Nanji,
Sigurado ka bang magugustuhan ka ni Master Xiao? Pasensiya na Master Xiao. Gusto niya talaga ako. Diba, mahal? Mahal? Ko. Ay, sira. Baka naman nagalit siya. Oo, gusto ko talaga siya. Kung hindi kayo payag, pwede nating pag-usapan ng harapan. Ang sarap maging bida sa isang feel-good story. Luo Nanji. Pahiyain ang masamang lalaki. Labanan ng kabit. Ang sarap. Ang ganda ng gabi ngayon, no? Ay, sira! Nakalimutan ko itong ginoong ito. Salamat sa tulong ng prinsipe ng Beijing Circle. May gagawin pa ako. Kailangan kong bumalik sa bundok. Magkita tayo muli. Bitawan mo ako. Saklolo. Diyos ko, bakit napasok na naman ako? Ngayong araw, sa kotse na ito, hindi ako makalampas. O sa kanya pala. Guwapo. Hindi mo naman talaga ako papatayin, di ba? Biro lang naman. Talaga? Ulit na naman? Atat na atat ba siyang humalik? Pwede ka bang tumahimik ngayon? Gusto kong humingi ng pabor sa'yo. Anong pabor? Nagkasakit ng malubha ang lola ko. Tiningnan na siya ng mga doktor sa buong bansa. Sabado ng lahat, wala ng gamot. Ang lala naman. Ang huling hiling ng lola niya bago pumanaw ay nais niyang ako'y mag-uwi ng magiging asawa ng apo. Ngayon, dahil sinabi mo ng girlfriend mo ako, kaya dapat mong panindigan ito hanggang dulo. Kaya gusto mo akong magpanggap na iyong girlfriend para harapin ang lola mo. Nagbibiro ka ba? Ayoko nga. 5 milyon. Opo. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng isa pang 5 milyon. Walang problema. Ano man gusto mong gampanan ko, gagawin ko. Mula sa pagiging asawa hanggang sa maging pusa o aso. Huwag kang mag-alala. Malawak ang abot ng acting ko. Uy, anong nangyari? Ano? Namatay na ang lola? Lola! Kuya! Kiye. Huli na ako. Lola, bakit hindi mo ako hinintay? Ang 5 million ko. Namatay kang napakalupit. Kiye. Ang biglaan ng pagpanaw ng lola mo. Huwag ka nang malungkot. Sino ang babaeng ito? Oo nga. Sino siya? Bakit siya umiiyak para sa lola ko? Namatay na si lola. Hindi na mahalaga kung sino siya. Madilim ang noo. Binalot ng dilim. Kailan namatay si Lola? Mga kalahating oras ang nakalipas. Bakit mo itinatanong iyan? Ilabas ninyo si Lola. Hindi siya patay. Ano ang sinabi mo? Tama yan. Naengkanto si Lola. Kaya pala walang magawa ang doktor. Baliw ka! Wala akong pakialam kung sino ka. Patay na si Lola. Huwag mo na siyang gambalain. Luo Nanji, patay na si lola. Ang kasunduan nating dalawa ay wala na. Ako, Huwag mo nang gambalain si lola. sabi ko sa'yo, kung hindi gagamutin si Lola ngayon, talagang mamamatay na siya. Ay, binibini. Nagbigay na ang doktor ng death notice. Ano ba ang ginagawa mong kaguluhan dito? Magsikuha kayo. Ilabas ninyo siya. Kung magtatagal pa tayo sa kanila, hindi na makakaya. Ay, bahala na. Diretso na lang ang paggamot.
Lumayas kayo, masasamang espiritu! Manatili ang kapangyarihan ng Dao, agad-agad, ayon sa utos. Luo Nanji, tigilan mo na ang kalokohan. Ako. Magaling. Ikaw pala ay isang manloloko. Magsikuha kayo. Bilisan ninyo siyang alisin. Kuya, bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa kanya? Tao, ilabas siya! Wala talagang utang na loob. Ikaw pala itong manloloko. Pumunta ka sa bahay ng Xiao para manloko? Tingnan mo ngayon, papatayin kita. Sandali. Sinong may gana na galawin ako? Ako ay alagad ni Dakilang Gurosu. Sabi mo ikaw yung maalamat na. Suyanbay, alagad ni Dakilang Gurosu. May limitasyon ng panloloko. Binibini, hindi pa ako nakarinig na si Dakilang Guroso ay tumatanggap ng alagad. Kung mag-iimbento ka, dapat may basehan. Oo nga, kung ikaw ay alagad ni Dakilang Gurosu, edi ako si Immortal Yu Jingzi. Ignorante! Ako, ang babaeng ito, noong 1 taon pa lang, marunong nang manghula. 2 taon, marunong nang sumulat ng anting-anting. 3 taon, marunong nang tahimik. Kung maniwala ako sa iyo ngayon, hindi na ako si Xiao. Tingnan mo, papatayin kita. Nagising si Lola. Multo! Nanay, Lola? Lola, Hindi ka papatay, buti naman. Si Lola ay buhay na buhay. Anong multo? Multo! Ikaw, walang utang na loob. Tingnan mo ang lola mo. Buhay na ako. Hindi ka ba dapat masaya? Tingnan mo ang reaksyon mo kanina. Lola, bakit ako lang ang sinuntok mo? Lola, ano ang pakiramdam mo? Maayos ka ba? Nararamdaman ko ang sigla ay mas mabuti. Ikaw ang nagligtas kay Lola kanina. Kuya, si Lola mismo ang nagising. Anong kinalaman niya? Walang utang na loob ka. Gumamit ka lang ng ilang mga trick na pambayan para lokohin kami. Hoy, hindi Bahala na dahil sa 5 milyon, sige na. Lola, unang pagkikita. Ako po ang asawa ng inyong apo, Luo Nanji. Ikaw talaga ang asawa ng apo ko. Oo, kung hindi ka maniwala, tanungin mo si Ginoong Xiao. Lola, totoo, girlfriend ko siya. Ang magiging manugang ninyo. Hahaha! Ayos! Ayos! Ang pamilya Xiao namin. Sa wakas, may pag-asa ng magkaroon ng tagapagmana. Luonan Z, baka yung anak ng pamilya Luona, ang babaeng iniwan sa bundok noong bata pa. Hindi ba siya ang kasintahan ng pangalawang kuya? Paano naging girlfriend ng panganay na kuya? Oo nga Luonanji. Hindi pa siya ipinangako kay Shiming ng ating pamilya? Anong nangyayari? Dahil tumakas ako sa kasal. Tumakas sa kasal. Tama. Dahil may nalaman akong munting sikreto. Anong sikreto? Luonan G, huwag kang magpanggap dyan. Wala ka bang katapusan? Oo nga ang ating Ziming, wala naman siyang sekreto. Tingnan mo. Ito, walang hiya. Nagawa pala ni Ziming ito. Sobrang kahalayan. ang batang ito, spoiled mula bata. Ngayon, ang pamilya Xiao, saan na ang dangal? Tawagin ang pabayang yan. Umuwi siya agad. Lola, ayos ka lang ba? Luo Nanji, anong ginagawa mo rito? Tingnan mo ang sarili mo, ang suot mo, anong itsura, parang hindi disente. Alam mo ba kung ano ang ginawa mong kasalanan? Luo Nanji. Sabi ko na ikaw, babae, ang nagsumbong. Lola, dapat mo akong ipagtanggol. Ang engagement party ko biglang naging eksena ng pagtataksil. Ako, ayoko nang mabuhay. Sige. Bahala ako sa'yo. Kanselahin ko ang kasal mo. Pero, hindi pa ito sapat. Kie, lahat ng shares niya sa kumpanya, tanggalin lahat. Wala siyang makukuhang kahit 1 sentimo. Lola, bakit? Huwag mong gawin yan. Nakakainis ka. Lumuhod ka at mag-isip ka ng mabuti. Nanje, sasamahan ka ni Lola pa uwi. Luo Nanji.
Hintayin mo ako, hindi kita pakakawalan. Hindi pwede. Hindi ako pumapayag. Anong karapatan mo para hindi pumayag? Ako at si Kie ay tunay na nagmamahalan. Di ba, Kie? Luo Nanji, tingnan mo ang sarili mo, mula ulo hanggang paa. Ang baduy mo. Ang pamilya Xiao ang pinakamayaman. Gusto mong pakasalan ng kuya ko. Karapat-dapat ka ba? Yaer. Siya ang asawa ng kuya mo. Anong sinasabi mo? Tama nga. Tingnan mo ang kuya mo. Sa loob ng maraming taon, wala siyang mahanap na asawa. Sa wakas, nagkatuluyan na kayo. Ikaw, huwag ka nang makialam. Tama nga. Bakit ba wala akong mahanap na asawa? Hey, Nanji, tingnan mo ang oras. Hindi na maaga. Iminumungkahi ko. Huwag ka nang umuwi ngayon. Manatili ka na. Paano naman iyon? Luo Nanji, probinsyana ka. Walang problema, Lola. Mananatili ako rito ngayong gabi. Mayroon kang isang masipag na kontratista na tulad ko. Tuwang-tuwa ka na. Lola, mauuna na kami sa kwarto. Si. Tara na, mahal. Mahal. Lola, Huwag kang makialam. Ito. Ang aming kasunduan. Na-receive ang 10 milyong piso sa Alipay. Salamat sa iyong kabutihan, aking benefactor. Salamat sa suporta, Mua. Bakit? Pagkatapos mong makuha ang pera, gusto mo nang umalis? Ang aking misyon, hindi ba tapos na? Naniwala na si Lola, ang relasyon natin. Sa hinaharap, kailangan pa rin nating magpanggap na mag-asawa. Nakasulat ito sa kasunduan. Ano? Sinasabi mo na para sa 10 milyong ito, ang aking natitirang buhay ay isinakripisyo ko na. Hanggat napapasaya ko si Lola, sa huli, bibigyan kita ng 100 milyong piso bilang pasasalamat. Mahal kong asawa, ako na ang bahala. Mahal kong asawa, para hindi maghinala si Lola, kaya matutulog ako sa guest room ngayong gabi. Mahal kong asawa, naaalala ko sa kontrata parang wala itong item na ito. Hindi pwede. Ano ba iniisip mo? Kung lalabas ka ngayon, maghihinala si Lola. Tara, Ay, ikaw sa kama, ako sa sofa. ang daming tawag. Hinahanap ako ng guro. Mayroon bang urgent na bagay? Ay naku, buti naman at sumagot ka na sa tawag ko. Nabalisa na ako. Lumayo ka naman po sa camera. Kitang-kita na ang pores. Nan, maayos naman ba ang pagbaba mo ngayon? Okay lang naman. Hindi ko naman masabi na bumaba ako para makipaghiwalay. At bigla na lang akong nag-asawa, di ba? Buti naman. Nahihirapan ka talaga, Nan. Kung hindi lang may utang na loob ang pamilya Xiao sa'yo. Hindi kita papababain. Para makipagkita sa walang hiyang yon. At pahihirapan ka pa, kapag nakita mo ang mga tao sa pamilya Luo. Wala yun po. Malakas naman ako. Wala naman. Sige, baba na ako. Teka lang. Mayroon pa pala akong sasabihin. Ano yun? Hindi naman kalakihan. Ako ito, ang iyong guro. Nagkamali na naman akong nawalan ng isang artifact. Ano? Nawalan ka na naman? Ilan na ba yung nawala mong artifact? Ikawalo na ba? Ito ay isang jade pendant. Ako, ang iyong master, ay hindi sinasadyang nakipaglaro ng poker sa iba at natalo. Hahaha. Ang galing mo naman, Master.
Ang auction ay ngayong araw, gamitin mo na lang ang card ko. Alam mo naman, ako, ang iyong master, ay talagang hindi magandang pumunta sa pampublikong lugar. Lahat ay ipinagkatiwala ko sa aking mahal na alagad. Alam ko na. Bahala na sa akin. Buti na lang may alagad. Wow. Itong mangkok? Wow. Itong mangkok ay napaka-peking. Hindi talaga mukhang galing sa nakaraang siglo. Sir Xiao, sa wakas ay hinihintay ka na namin. Dahil sa pagdating mo, ang auction na ito ay tila nabigyan ng liwanag. Tumaas bigla ang antas. Ginoong Xiao, sa pagdating na ito, nakarating ako sa tamang oras. Ang mga bihirang bagay na ito, bihira lang yan, minsan sa 1,000 taon. Lalo na ang jade na palawit. Sabi, nakuha daw mula sa isang misteryosong tao. Ang gawa at itsura ay sobrang ganda. Kuya, yung bagay na sinabi mo kanina, ay yung may mga ukit na inscription sa buong katawan? Ang ganda talaga ng babaeng to. Ginoo Dali, tingnan, hindi ba yan ang asawa mong bata? Sabi nila, ang misteryosong amo na yon para maprotektahan ito, natutulog na yakap-yakap ito. Natutulog na inaalagaan. Maestro, sasabihin ko sa kanya na nakuha mo yan sa sugal. Itong si kuya, ay iiyak kaya ngayon? Pero narinig ko rin na ang misteryosong amo na yon ay parang hindi matalino. Ikaw ang hindi matalino. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, sigurado ka bang hindi kita sasaktan hanggang hindi ka makakilos? Saan galing itong batang babae? Pinabagsak mo ako. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na Kung Fu Chino. Halika, munting asawa. Talagang tadhana tayo. Nagkita tayo muli. Bakit ka nandito? Saang mata mo nakita na para siyang asawa? Para sa akin ba ang punta mo? Mukhang ngayon ay hindi ko inihayag ang aking schedule. Naman pwede bang wag kang masyadong mayabang? Pumunta ako para sa auction. Hindi naman ito ang iyong meet and greet. Tara. Magandang araw. Pupunta ako sa auction. Pakirehistro naman. Ang auction na ito ay nangangailangan ng mataas na deposito. Ikaw, Ayos na ba ito? ito ay itim na card. Naku, sosyal. Sige. Mahal na ginang, itatala ko na kayo. Tingnan natin kung ano ang kaya ng babaeng ito, kung ano ang kanyang gagawin. Luo Nanzi Ang, interesante, mo talaga. Tara na, pumasok na rin tayo. Tabi, dadaan ako. Ma'am, talagang gusto mo ang aming amo. Kahit saan siya pumunta, sumusunod ka. Kayo dalawa, parang may dalawang invisible string. Ay, ganito hinihila. Sige. Araw-araw kayo magkasama. Kayo ang magkarelasyon. Ha? Mukhang hindi maganda. Umupo ka sa likod. Mga panauhin, simulan na natin ang auction. Ito ang aming unang item, isang Ming Dynasty calligraphy painting. Panimulang bid ay 500,000. 1,500,000. Tatlong million. 10 milyon. Wow! Ang laki ng binibigay. Iyan ang tunay na mayaman. Parang hinipan lang ng hangin ang pera. Kapag si Ginoong Xiao ay kumilos, iba talaga. Ang item na ito ay para sa kanya. Siyempre, si Ginoong Xiao sa mundo ng koleksyon ay parang Diyos. Nagpapadyak siya manginginig ang buong grupo. Tama. Isang pangit na letra lang naman. Ano bang espesyal doon? Malay mo, reputasyong binili ng pera.
Hindi pa kasing ganda ng nakasabit sa pader ko na poster ng artista. Kung magsalita ka pa ng walang modo, puputulin ko ang dila mo. Gawing brush. Nagbibiro lang ako. Biro lang. Kung magsalita ka pa ng kalokohan, sisipain kita palabas dito. Oo. Isasara ko ng mahigpit ang bibig ko. Paano naging ang dalawang ito nagkakasundo na parang mag-asawa? Siya. Binabati natin si President Xiao sa pagkapanalo ng Ming calligraphy piece na ito. Simulang bid ay 800,000. 1,5 million. 3 milyon. 4 millions. Sige, binabati natin ang ginoong ito sa pagkapanalo ng item. $1,5 million. 2 milyon. 3 millions. 4 millions. 5 milyon. 6 na milyon. Binabati kita. Binabati natin ang ginoong ito sa pagkapanalo ng item. Susunod, ang mahalagang item sa subasta. Jade na palawit. Sinasabing ang jade pendant na ito ay ginawa ng aming manggagawa na naligo at nagsunog ng insenso at may paggalang sa langit at lupa ay ginawa. Maaring may nakatirang espiritu sa loob. Panimulang bid ay 10 milyon. 11 milyon. 12 milyon. 20 milyon. 20 milyon at 1 piso. Hahaha, Nakakatawa. 1 piso lang. 20 milyon at 1 piso. Nahihiya ka bang sabihin iyan? Gising ka na ba? Nanaginip ka? Ano naman? Ma'am, ang mga item dito, 1 milyon ang simula ng dagdag. Walang ganyan magdagdag. Ganun ba? 22 milyon. Bakit? Gusto mo ba talaga ito? Dahil sa jade pendant na ito ako pumunta. 30 milyon. Xiao Yaer, anong ginagawa mo dito? Pumunta ako para sa auction. Bakit hindi pwede? Bakit ka pumunta? Kuya, pumunta ka sa auction? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto rin pumunta ni Yaer. Luo Nanji, hindi ba gusto mo ang jade pendant na ito? Bakit? Natatakot ka ng magdagdag? Bakit naman ako matatakot? 31 milyon. Itong batang babae, naglakas loob makipagbid sa pamilya ni Xiao. Itong batang babae, baka may pera siya para dito. Kung hindi niya kailangang magalit sa kanya. Itong pasaway na babae, nababaliw na yata? Tignan natin kung hanggang kailan siya magpapanggap. Kung hindi siya manalo sa bid, iyak siya. 50 milyon. 51 milyon. 60 milyon. 61 milyon. Baliw ba ang babaeng ito? Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Hindi ko alam kung sa card ni Guro kung may ganito karaming pera. Bahala na. Kung sakaling hindi sapat ang pera, ang kanyang mga itinatagong artifact ibenta lahat. Sige, 61 milyon. Kasalukuyang bid ay 61 milyon. Mayroon pa bang magtataas? 70 milyon. Sige, kasalukuyang bid ay 70 milyon. Mayroon pa bang magtataas? Binibini sa pintuan, may idadagdag ka pa? Basta hindi makuha ng babaeng iyon. Hindi mahalaga kung sino ang makakuha ng treasure na ito. Hindi na magdagdag. Aatras na ako. Binibini may idadagdag ka pa? Oo, 71 milyon. G, Xiao, hindi ka na magdadagdag? Ako rin. Alis na. Ano? Sige, 71 milyon, isa. 71 milyon, dalawa. 71 milyon, tatlo. Binabati kita, Miss Luo. Napanalunan mo ang jade pendant na ito. Yehey! Kuya, kumusta? Papadalhan ko ng parcel. Saan ipapadala? Paki-deliver sa Qingshu Mountain, Group 18, No. 02. Para kay Suyan, ang Celestial Master. Siya.
Pinagtripan mo ang paborito mong estudyante. Maglaro ka na lang mag-isa. Tigil. Luo Nanji, ang lakas ng loob mo. Xiao Yaer, anong kailangan mo sa akin? Nakakahiya ka pa bang magtanong? Yang jade pendant na iyan ay gusto ng kapatid ko. Mas mabuti pang ibalik mo sa kanya agad. Kung hindi, ano? Iyon ang binili ko. Baka naman gusto mo pang agawin? Ibalik mo sa kanya. Hindi ko ibabalik, Hipag. Ikaw? Tigilan mo ako sa kadiri mo. Hindi pa kita inaamin. Pas. Pupunta ba tayo para tulungan si Miss Luo? Ayos lang. Itong maliit na babaeng ito, mukhang hindi siya matatalo. Kung gusto niya, kaya niyang lumapit sa akin. Magugustuhan mo ba siya? May ipinagbabawal na pag-ibig kayo? Tumahimik ka. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan dito, tingnan mo, hindi kita bibigyan ngayon ng leksyon. Hindi na ako si Xiao. Mukhang ako na nga ang gagalaw ng personal. Ay, si Coco, Boss Xiao. Anong ginagawa ng ginang? Ang magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Si Coco, tuhot ko. Kita nyo, wala akong pera o kapangyarihan. Binubuli nyo ba ako? Tumayo ka. Hindi nga kita nahawakan eh. Bakit ganito itong tao? At nananakit pa? Oo nga. Walang modo talaga. Wala. Hindi ko nga siya nahawakan. Huwag kang maniwala sa kanya. Ang lala naman ng dinanas ng babaeng ito. Paano pwedeng kunwari lang iyon? Kayo ang nang-aapi sa kanya. Oo nga. Master Xiao, ang awa naman ng misis. Mas malala pa sa dinanas ni Ziwei na pinatusok ni Rong Mimo. Bakit mo ako inaapi? Buwisit ka. Punitin ko ang bibig mo. Aatakihin ng Hipag ang bayaw. Ikaw teka lang, hintayin mo. Hindi kita hahayaang makapasok sa pamilya Xiao. Hipag ingat, baka mahulog ka. Malayo na sila. Tayo na. Si Yaer ngayon ay labis na nagalit sa iyo. Pasensya na. Ganito ko tinatrato ang kapatid niya. Hindi kaya siya magagalit? Wala yon. Sanay na yang batang yan na magulo. Minsan may taong nakapagpapaganda rin sa kanya. Uy, ikaw! Gusto mo bang gawin ng bahay na magulo? Di ba? Bumalik ka na agad dito. Kung hindi, ako'y. Nakakainis? Bakit? Hindi ka umuuwi? Ang ilang tao, hayaan mo silang magalit. Ang ganitong pamilya, hindi kailangan sa lahat ng bagay ay maging masunurin. Dahil hindi ka uuwi, samahan mo akong mamili. Sandali lang, magpapalit ako ng damit. Bakit mo ako dinala sa antigong pamilihan? Ilang araw na lang, kaarawan na ni Lola. Wala siyang ibang libangan. Gusto lang niyang mangolekta ng mga antigo. Anong kinalaman ko doon? 100 milyon. May kinalaman, may kinalaman. Ang gusto ni Lola ay gusto ko rin. Siyempre may kinalaman. Tara, punta tayo ngayon. Madam, ikaw talaga ang unang tao na may tapang magmahal at mapuot. Tara. Shulao, tagal na kitang hindi nakikita. Hindi ba ito si Xiaoye? Ikaw ngayon, may oras para pumunta sa akin. Malapit na ang kaarawan ni Lola. Pumunta ako para pumili ng ilang bago at ibigay sa kanya. At sino naman ito? Siya ay, Shulao, ako si Lunanji, asawa ni Xiao Kie. Ano? Madong? Para kang bakal na namulaklak. Ikaw talaga. May asawa ka na rin pala. Huwag mong sabihin niyan, Shulao. Ako, napakahirap ba akong humanap ng nobya? Sige, kayong dalawa, dahan-dahan lang sa pagpili. Alis na ako. Sipo. Sa totoo lang, sa tingin ko ang mga bagay na ito ay hindi masyadong angkop bilang regalo para sa matatanda. Miss Luo, bakit mo naman nasabi iyan?
Sa palagay ko lang, ang mga bagay na ito mo ay para lang makaakit ng mga turistang walang alam. Walang mga bihirang bagay. Lalo na iyong estatwa ng bodhisattva na may gintong patong. Parang makabagong gawa lang. Mukhang may mga bitak sa pagkakagawa at mukhang peke lahat. Ginoong Xiao, ang asawa mo ba ito? Pasensya na. Sinabi ko lang naman ng basta-basta. Huwag po kayong magalit. Mrs. Xiao, kung ganoon, dadalhin ko kayo sa looban para tumingin. Wow, pumasok sa looban. Nasa loob ang mga pinakamagagandang kayamanan. Kahit si Mr. Xiao, minsan ayaw ni Lolo Shu na ilagay ang mga iyon. Mrs., ang galing-galing ninyo talaga. Tuloy kayo. Salamat po, Lolo Shu. Mrs. Xiao, narito ang aking mga koleksyon. Mga sinaunang antik na pambihira. Magtingin-tingin lang kayo. May mga bihirang bagay nga, pero lahat ng ito ay nasa bodega ng master. Akala ko may makikita akong mahalagang bagay. Ano ito? Ginang, huwag yan hawakan. Ito ay isang tatak ng Taoismo. Ginang, hindi pwede. Ito ay maraming taon na ang nakalipas. Sa isang guho ng templo ng Taoismo na ibinigay sa akin ng isang mahiwagang tao. Sabi nila, ang laman ito ay napakahalaga, hindi mabibili ng salapi. Ngunit ito rin ay nagtatatak ng isang bagay, isang sinaunang masamang espiritu. Akala ko'y makakahanap ako ng isang dalubhasa upang maayos itong alagaan. Kaya't maingat kong iningatan dito. Ginang, huwag po ninyong hawakan. Misteryosong tao sa templo. Sinaunang masamang espiritu. Hindi naman ikaw yan, guro. Isang dalubhasa, iyon ay malamang na ang maalamat na Tianxi. Maari nang buksan, di ba? Madam. Oy, Ginoong Shu! Ginoong Shu! Madam, ano po ang ginagawa ninyo? Luo Nanji. Tumahimik kayong lahat. Totoo nga, Master. Nakakasama ka talaga. Anong nangyari? Madam, talaga kang binuksan mo na ito. Ang jade na ito, de kalidad, talagang napakamahal. Totoo nga, gaya ng sinabi ng misteryosong tao. Ang Jade Ruyi na ito, napakamahal talaga. Madam, totoo bang wala kayong alam sa Antigo? Wala po akong alam. Naisip ko lang na ang jade na ito ay may mataas na kalidad. Medyo interesado lang ako. Si, madam. Talaga kang may matalas na mata. Simula nang mailabas mo ang Jade Ruyi na ito, ibig sabihin may connection ka rito. Ngayon, ako matanda. Ibibigay ko na ito sa iyo. Lausu, sa totoo lang, gusto ko pa ang kahong ito. Siya, dalhin mo na rin yan. Salamat, Laushu. Saan ka pupunta? Hatid na kita? Hindi na. May sarili pa akong gagawin. Wala yan. Huwag kang mag-alala. Ang kaarawan ni Lola. Darating ako ng eksakto. Alis na ako. Kumusta na ang ipinagawa ko sa'yo? Xiao Ye. Si Luo Nanji. Noong bata pa siya, pinalayas siya ng pamilya Luo sa isang lugar na tinatawag na Qingshu Mountain at doon siya nag-aral kasama ang kanyang guro na si Master Su. Qingshu Mountain. Paikot-ikot bumalik pa rin dito. Ma, Sige anak, huwag ka nang magalit. Tatawagin ko ang tatay mo mamaya. Bibilhan kita ng gintong pulseras. Oo, bibilhan ka. may bago na. Nakalimutan na ang dati kadiri ako. Muntik na akong sumuka sa handaan. Tigil! Bumalik ka, sabi ko. Bakit ang tagal mo dumating?
May inasikaso lang. Oy. Hindi ko inaasahan. Lumaki ang galing mo sa bundok. Nakapag-akit ka pa kay Master Xiao. Oo nga, hindi ko alam kung bakit si Kuya Xiao naakit sa isang babaeng magaspang tulad mo. Oo nga, Nanji. Paano mo naging kakilala si Master Xiao? Kung gusto ninyong malaman, tanungin ninyo si Xiao Kie. Hinahawakan mo ako dito. Ano bang ginagawa mo? Tumigil ka! Lumaki na ang ulo mo, di ba? Naglakas loob kang makipag-usap sa akin ng ganyan? Tama nga, Tay. Tingnan mo siya. Nagdulot siya ng malaking problema sa pamilya. At ang yabang pa niya, wala na siyang respeto sa atin. Bakit ko kayo dapat respetuhin? Sa paningin ninyo, ako ay isang sagabal. Pero ikaw? Maghapon kang nag-iisip kung paano manlalamang ng iba. Hindi ka ba napapagod? Luo, Nanji. Huwag mong isipin na kaya mong magyabang magpakailanman. Niloloko ka lang ni Xiao. Baka sa ilang araw, iiwan ka na niya. Mas mabuti pa yon kaysa sayo. Paulit-ulit kang lumalapit sa kanya, pero ni kahit laylayan ng damit niya, hindi mo man lang mahawakan. Ikaw, Mas mabuti pa yon kaysa sayo. Paulit-ulit kang lumalapit sa kanya, pero ni kahit laylayan ng damit niya, hindi mo man lang mahawakan. Ikaw. Siya? Luo Nanji, ha? Kahit na hindi ko alam kung ikaw at Master Xiao ay naging close, pero tumanggi ka sa kasal sa araw na iyon sa harap ng lahat. Si Xiao Qiming ay umuwi at tinanggalan ng bank card. Ngayon, galit na galit sa atin. Ikaw kasi, nahihirapan ng dalawang pamilya na ayusin ito. Di dapat magpasalamat sa mabuti mong anak. Bakit hindi sa iba? Kailangan pa kay Xiao Jiming. ikaw, tumahimik ka. Gagawin ko ba iyon? Dahil pinilit mo ako? Oh, bakit hindi mo sabihin na si Xiao Ziming ang nagdroga sa iyo? At least makakapagpanggap kang walang kasalanan. Tama na. Narito ako hindi para makipag-away sa inyo. Wala na. Alis na ako. Ikaw. Wala kang takot sa kahit ano. Naku, ma. Yan siya. Ang sama niya. Sige, huwag ka nang magalit. Huwag mo na siyang patulan. Bukas ay ang kaarawan ni Gang Xiao. Ikaw, dapat nasa magandang kondisyon ka para bumisita kay Gan Xiao. Kung hindi ko disiplinahin ang babaeng ito, hindi ko ito kayang tiisin. Bakit pa ako dadalo sa birthday party? Ang tanga mo naman. Kung sa harap ni Ginang Xiao ay magaling kang kumilos, baka si Lola Xiao ay ipakasal ka pa kay Ginoong Xiao. Talaga? Nakita mo ba kanina ang dala niya? Pinabalik kita. Bakit ang tagal mong dumating? May inasikaso lang. Oy. Sino mag-aakala? Lumaki ang galing mo sa bundok. Yung kahon. Kung hindi ako nagkakamali, ang jade ruyi na iyon, yun, tiyak na hindi mura iyon. Malamang sa birthday party bukas. Ibibigay kay Lola Xiao. Ma, ang ibig mong sabihin, Dahil siya ay pinaghandaan ng mabuti ang paglapit kay Ginoong Xiao at Lola Xiao. Kaya bukas, tulungan natin siya. Ginang Xiao, talagang maganda ang inyong itsura ngayon. Parang nagliliwanag kayo. Oo nga. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng sakit, bumalik na ang sigla natin. Tingnan mo. Ang ganda na ng kutis mo. Kayo naman, huwag na ninyo akong biruin, matandang babae na ako. Hindi naman, Lola. Maswerte kayo. Ang swerte ninyo ay mahaba pa. Oo nga, ikaw ang marunong magsalita. Oo nga. Diba? Ang ganda ng binibini ng Luo ngayon. Tunay na kilala ang pamilya Luo bilang isang marangal na pamilya. Oo nga. sobra naman kayo. Ako ay isang tunay na dalagang may magandang asal, Luo Nanji.
Ikaw, taga-bundok na walang alam. Ano ang ikukumpara mo sa akin? Ano ang maihahambing mo sa akin? Hindi ba ito si Master Xiao at ang kanyang asawa? Ang bagay nila. Mga bulag ba ang mga ito? Madam, Mukhang nahihirapan ka, no? Ang sikip kasi ng damit ko sa tiyan. Oh, tumaba pala si Madam. Si Rena talaga. Ano bang nakikita ng kuya ko sa kanya? Lola, yaw-yaw po, narinig ko na mahilig kayo sa mga antik. Mahilig kayo sa mga antik, kaya espesyal akong pumunta mula sa isang dalubhasa sa antigong mundo. Mula kay Ginoong Su, binili ko ang regalong ito. Sana magustuhan ito ni Lola. Ito ba yung nasa kamay ni Ginoong Su, ang mamahaling Yuruyi? Balita ko, ang Yuruyi na ito ay itinatago ni Ginoong Su sa loob ng maraming taon ay hindi niya balak ibenta. Ay ibinigay sa pangalawang dalaga ng pamilya Luo. Oo nga. Ito ay gawa sa pinakabihirang na sobrang bihira sa mundo na Yuruyi na gawa sa mainit na jade. Bukod pa napakalaking piraso, ang halaga ng jade na ito ay napakataas. Ito ay gawa sa pinakabihirang na sobrang bihira sa mundo na Yuruyi na gawa sa mainit na jade. Bukod pa napakalaking piraso, ang halaga ng jade na ito ay napakataas. Ito pala ang Yuruyi na ito. Kinyaw ang considerate mo naman. Sandali. Luo Nanji, anong ibig mong sabihin? Nag-aalala ka na ang regalo mo ay hindi kasing taos-puso ng akin. Gusto mo pa bang pigilan ako? Siyempre hindi. Talaga? Bakit mo ako pinigilan? Pakiramdam ko lang, kung ibibigay mo ang regalong ito, baka mapahiya. Kaya't mabuti ang hangarin ko. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Hindi mo pinahalagahan ang kabutihan ko. Tigilan mo ang pagpapanggap. Sino bang may pakialam sa alok mo? Oo nga. Luo Nanji, ano na naman ang handa mong regalo? Ilabas mo para makita ng lahat. Kung ganoon, hindi na kailangan pang magtago. Nagpapanggap. Luo Kinyaw, marahil hindi mo alam ang tunay na jade kung ano ang itsura nito. Anong ibig mong sabihin? Kung alam mo, dapat mong malaman na ang hawak mo ay peke. Ano bang pinagsasabi mo? Ito ay koleksyon ni Ginoong Shu. Sinasabi mong peke ito? Ibig sabihin, gusto mong hamakin si Ginoong Shu? Ang ibig kong sabihin, hindi peke ang kay Ginoong Shu. Ang ibig kong sabihin ay ang hawak mo ay peke. Ikaw, Ang jade ruyi mo ay makinis. At pino walang kahit anong dumi. ano naman kung walang dumi? Ang baguhan ay baguhan, ang magandang jade ay walang dumi. Totoo, ang tunay na jade sa natural na pagbuo ay may lilitaw na kaunting dumi. Mukhang maganda ang kulay na ito. Pero ang ningning ay napakalinaw. Baka peke. Ano ka ba? Kung sinabi mong totoo, totoo. Pero ang totoo, ito ang totoo. Sige, Luo Qingyaw. Kung sinabi mong ang iyong jade ruyi ay bigay ni Lao Shu, bakit hindi natin ngayon tawagan si Lao Shu para patunayan niya? Ako. Ay hindi mangahas? O wala kang number ni Lao Shu? Gusto ko lang ayokong istorbohin si Ginoong Shu. Hindi ka nga mangahas tumawag. Pero, kung aaminin mo na peke ang jade ruyi mo, ang bagay na ito ay maaring palampasin. Hindi man lang tumawag? Tiyak na peke ang jade ruyi na iyan. Peke ang Jade Ruyi na ipinadala para sa kaarawan ni matandang Ginang Xiao. Ang lakas ng loob! Totoo ang jade ruyi na dala ko. Luo Nanji, ikaw na bruha. Tiyak na alam mo na magdadala ako ng jade ruyi ng maaga. Kaya pinalitan mo ng peke ang akin. Ganyan talaga siya. Puro daya. Tiyak na ganyan. Xiao, Ya, Kuya, mapapatunayan ko na totoo ang Jade Ruyi ni Luo Nanji.